Oo, patuloy mong isipin ang GDN at ang titulo ay Pagkatapos ng Tagumpay. Ang isa naman ay nagbasa ng Judges Step Aside laban sa 22-25. Pero babawi tayo. Halos hanggang sa katapusan ng Kabanata 8. Bago tayo magsimula, may itanong muna ako sa inyo. Naranasan mo na bang kumilos ang Diyos sa buhay mo? Gaya ng, sa iyong karanasan, nasagot na ba ang iyong panalangin? At talagang kamangha-mangha kapag sinasabi mong ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay buhay. Oo, at ang darating na araw ng Panginoon ay ang pasasalamat ng laman. Iniisip ko ang mga bagay na ito na kasing bilis ng pagtulong sa akin ng simbahan na balikan ang aking buhay pananampalataya at sa tingin ko marahil sa unang pagkakataon sa mahaba at mahabang buhay ko o sa buhay ko ng pananampalataya, tatanggapin ko ito. Naranasan ko na dati, pero ang pinakamahalaga ay tinatanong ko ang sarili ko, talaga bang mananampalataya ka? Gaano kalakas ang paniniwala mo? Dahil pinagninilayan ko ang buhay ko ng Thanksgiving. Mas marami ba akong Thanksgiving sa listahan ko? O mas marami ba akong reklamo na may pagkagalit? Sa totoong buhay, hindi mahalaga kung gaano kaganda o kasama ang kalagayan ng iyong buhay. Ang mga nagrereklamo ay patuloy na magrereklamo. Ang iyong pananampalataya ay patuloy na magpapasalamat. At habang naghahanda ako para sa mensaheng ito at naghahanda rin para sa linggong ito, sa palagay ko ang banal na espiritu ang gumabay sa akin pabalik sa taong 2006. Naiisip mo ba ang panahong ito, eksaktong 2 taon na ang nakalilipas nung naghahanda tayo para sa komperensya sa 2016? Natatandaan mo pa ba? Parang 1 taon pa lang mula nang makarating ako rito. 1 taon ba? 1 taon, 1.5 taon pa lang mula nang makarating ako rito. At pareho kaming nasa conference center at magsimula kaming mag-alala. Paano natin pupunuin ang lugar na yang? Naaalala mo pa ba kung gaano tayo kagulo? Kung gaano tayo kaba? At ngayon, 2 taon na at naaalala mo pa ba ang mga bagay na ating pinapangarap? Hindi ko alam kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Nagdadarasal kami na sana makatrabaho namin ng tangi. Sana alam namin lahat ng ito, alam mo na, malalaking simbahan. At ngayon din, lahat ng mga bagay na ito na pinagdadarasal ko, ngayon ay pinagsisisihan ko sa totoong buhay. Kahit ngayon ay napalitan na ako sa totoong buhay. Wow! Lahat ng mga bagay na ito ay sinagot na ng Diyos. Natatandaan mo ba, nung simula ng taon, ipinagdarasal natin ang media ni Jesus? Pasensya na sa pagtuturo ko on the air, pero alam mo, ang ilan sa mga miyembro ng simbahan na hindi gaanong pamilyar ay hindi. Hindi ko nga alam na may sakit pala siya. Di naman sa may sakit ka, di ba? Alam mo, kamangha-mangha kung paano kumikilos ang Diyos. At pagkatapos ay nagtulak iyon sa akin na magtanong, ano nga bang ginagawa ko bilang tugon sa ginawa ng Diyos sa atin? Alam mo, nagdarasal kami. Nagdarasal para sa isang bagay. Nagdarasal para sa bagay na ito buong araw. At nakakuha kami ng A. Anong susunod? Anong susunod? Ano? Alam mo, gumugol kami ng mga 2, 3 linggo sa pagdarasal ng aso, nagdarasal para sa isang bagay, at humihingi ng isang bagay. Pero kapag nakuha na natin, ako, nakalimutan. Lalaki, paalam hindi ba dapat 2 linggong panalangin para humiling at pag nakatanggap ka, 1 buwan uli para magpasalamat? At kapag ginawa natin iyon, aba na tayo mayon sa pag-iisip tungkol kay B na hihingin. Ibinibigay ang A at ang saya ay tumapadal ng parang sandali. At pagkatapos ay iniisip namin ang wala akong ngayon at pagkatapos ay hinihiling namin ang B.
Ngayon, hanggang noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Gideon. At isipin natin ang mga tugon at reaksyon ng mga tao pagkatapos ng tagumpay. At matuto tayo mula sa kanila. Pag-iisipan natin ang apat na uri ng tao at apat na uri ng reaksyon at tugon pagkatapos ng tagumpay. Anong klasing buhay, anong klasing ugali. Kaya pagkatapos nilang ibigay ang tagumpay na iyon, ang malaking tagumpay laban sa 135,000. 300 laban sa 138,000. May mga taong nagsimulang tumakas, di ba? Kaya sinusundan at hinabol iyon ng 300 sundalo. At pagkatapos ay patungo sila sa Jordan upang tumawid patungo sa kanilang lupain. At iyan ang mababasa natin, versikulo 24, talata 23. Ang mga lalaki ng Israel na itinipon mula sa Neftali at Aser at Manases at kanilang hinabol ang Midian. Talata 24, nagsugo si Gideon ng mga sugo sa buong kabundukan ng Ephraim na sinasabing, lusubin ninyo ang Madyan at sakupin ninyo ang tubig sa harap nila hanggang sa Beth Fara at sa Jordan. Kaya tinipon ang lahat ng kalalakihan ng Ephraim at sinakop nila ang tubig hanggang sa Beth Para at sa Jordan. Kaya ito, ang labanang ito ay di umano'y isang maalamat na labanan. Kaya ang ginawa ni Gideon, nakamit niya ang unang tagumpay na iyon. At ang mga sundalong tumatakbo palayo, ang mga sundalong nasa gitna na tumatakbo palayo, ang mga sundalo ni Gideon, kahit na sila ay pagod na pagod, hinabol pa rin nila sila. Ngunit nauuna na sa kanila ang mga lalaking iyon, kaya nagpadala si Gideon ng isang mabilis na mensahero, marahil ay nakasakay sa kabayo sa buong lupain ng Ephraim at sinabi, nandoon na kayo sa itaas, kaya harangan ninyo sila. Harangan at lipunin sila bago pa sila makalayo sa atin. At kaya ginagawa iyon ni Ephraim. At si Ephraim din ang sumulat. Ang pakikipaglaban ng Babylonia laban sa mga paganita ay lubang kamangha-mangha, kaya't sa Isaías binanggit nito, pinag-uusapan nito sa Isaías, Kabanata 10, talata 26. Isaías, Kabanata 10, versikulo 26. Ang Panginoon ng mga hukbo ay magpapasapit ng salot laban sa kanya, gaya ng pagpatay sa Midian sa bato ng Horeb. At ang kanyang tungkod ay malalagay sa ibabaw ng dagat, at itataas niya ang gaya ng ginawa niya sa Ehipto. Kaya't kahit kalaunan, ang laban ng ito ay pinag-uusapan na parang isang modelo. Modelo ng laban, laban, modelo ng lahat ng laban na dapat ipaglaban sa tulong ng Diyos. Pero ang problema, pagkatapos ng laban ng iyon, tingnan natin kung ang mga hurado. Kabanata 8, talata 1. Mga hukom, Kabanata 8, talata 1. Kaya't ang mga dakilang Minisite, ang tribo ni Ephraim, ay binihag, winasak at dinakip ang dalawang pinuno, sina Oreb at Zeeb. Narito, ito ay Z-E-Z, kaya binibiglas natin ito bilang Zeb, ngunit ito ay Zeeb. Sina Oreb at Sid, pinatay niya sila at dinala ang kanilang mga ulo kay Gideon. At pagkatapos, ito ang sinasabi nila, Kabanata 8, versikulo 1. Sige. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, ano itong bagay na ginawa mo sa amin na hindi mo ipinaalam sa amin nang ikaw ay lumaban sa Madyan? At sila'y nakipagtalo sa kanya ng may kalakasan. Hindi magandang bagay ang makipaglaban sa kanya ngayon ng matindi, hindi ba? Sila ay talagang nagrereklamo sila at muntik nang makipaglaban kay Gideon. Ano ang kanilang nirereklamo? Sinabi niya, bakit mo sinabi sa amin kung kailan mo tinanggap ang maluwalhating tagumpay? Tama, nung nakikipaglaban ka sa 132,000. Ngayon, ang mga Inframite noong panahong iyon ay kilala bilang mga dakilang mandirigma. Ang tribo ni Juda at ang tribo ni Ephraim ang dalawang dakilang mandirigma, at sila ang dalawa parang panganay, pinakadakilang mga tribo na nagpoprotekta sa internet dahil sila ang mga bayaning tribo noong panahon ng pananakop ng mga Kanaanita. Kaya sabi nila, uy, uy, mas maayos pa sana ang naging laban namin. Bakit hindi mo kami tinawagan? At dito, sinasabi ni na Judas at Gideon, mga talata 2 at 3. Ngunit sinabi niya sa kanila,
Ano ang aking nagawa ngayon kung ikukumpara sa inyo? Yun ba? Okay? Ngayon kailangan nung intindihin ang relasyon. Saang tribo nagmula si Gideon? Jordan, may alaala ka? Jordan, yun lam? Yun na ba ang lahat ng maipapakita mo sa akin? At talagang sigurado ka na bang handa ka na para sa susunod na hamon? Kaya't sinabi ni Gideon, ano ang nagawa ko ngayon kung ikukumpara sa inyo? Hindi ba't mas mainam ang pag-aani ng ubas ng Ephraim kaysa sa ani ng Abiesar? Ibinigay na ng Diyos sa inyong mga kamay ang mga pinuno ni na Gideon, Oreb at Zeb. At anong nagawa ko kung ikukumpara sa iyo? Nakikita mo ba ang kahusayan ni Gideon habang pinupuri niya sila? Iyan ang sinabi ko. Pero ang sinasabi ni Gideon, sa madaling salita, ay isa kang sakim. Ang paghuli mo sa kanila ay mas dakila at mas marangal kesa sa ginawa ko. 300 kalalakihan ang lumalaban sa 135,000. Ang ginawa mo ay mas dakila kaysa sa ginawa ko. Ngayon, pag-isipan natin to. Kita mo, kung ikukumpara sa pang-araw-araw nating gawain, nasaan ang pagsasanay? May sagot na tayo. Ano? Kapag sinabi kong, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi. Sinabi mong hindi. Hindi, nagbibiro lang ako. Naiisip mo ba ang posibleng ugnayan sa pagitan ni na Ephraim at Manases? Anong relasyon? Mga kapatid, anong mangyari? Binago ang pagkakasunod-sunod. Naiisip mo ba? Ang posibleng tunggalian, di ba? Ginawa mo ba? Nakita mo ba kung saan ito nagva-vibe? Nawawala ang emosyon, di ba? Hindi ko alam, pero napakasensitibo at napakaingat ni Gideon dito. Okay, sinasabi niya, oo, mahusay ang ginawa mo. Pero pag-isipan natin ito. Nasa ng balangkas? Nasa ng tribo ng kanyang utak? Nariyan ang mga dakilang mandirigma o mga mandirigma noong nananawagan si Gideon sa mga tao na lumapit at lumaban at tumulong. Bakit sila denon? Sa tingin mo ba ay hindi nila alam ang tungkol dito? Ito ay isang pambansang gawain. Ito ang dakilang gabi ng media na nagtatangkang sirain ang buong Israel. Nasa panganib ang lahat. At tinatawag ni Gideon ang mga tao upang lumapit at lumaban. Nang dumating ang 32,000 katao, nasana mo na Ephraimita. Nesang panong nag-aanunsyo ang pastol. Maya-maya, sabi nila, naku, hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi mo ako isinama kahit kailan. Sa madaling salita, may mga Ephraimita na dumating ng mas huli. At maaaring may iba pang dahilan kung bakit hindi sila sumali. Siguro sabi nila, naku, hinding-hindi matatalo si Gideon at mas mabuting wag na lang tayong makialam. O kaya naman ay umatras ka na lang at sabihin, sige, tingnan natin kung paano mangyayari. Kung maayos ang takbo nito, ayos lang sa amin. Hindi ko alam kung bakit, kung masama ba ang loob nila o talagang galit sila. Sinasabi nilang, bakit hindi mo ko isama? Pwede sanang sinabi ni Gideon, uy, nasan ka? Nasan ka nung kailangan pa? Nakaupo ka lang dyan at kapag talagang hiniling ko sa iyo na padalan mo ako ng mensahero, saka ka lang tatayo at gagawa ng isang bagay. Maaring nasabi ito ni Gideon. Kung si Graham ang tribo ng nakatatandang kapatid, kung ginagawa niya ang kanilang trabaho, hindi nakakailanganin si Gideon. Hindi na kailanganin pang tawagin ng Diyos si Gideon para lumaban. Ngunit dahil hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, tinawag ng Diyos si Gideon at nang ginagamit ng Diyos si Gideon, hindi sila nakialam. At mamaya, sasabihin nila, nasa ang parte ko? Nasa ang aking kaluwalhatian? Nasa ang aking karamaman? Kailangan talaga nating pag-isitan mga bagay na ito.
Binigyan ng Diyos si Ephraim ng espesyal na gawain na tatanging talento, espesyal na lapas. Pero para saan nila ginamit iyon? Ginamit sila para sa sarili nilang kaluwalhatian, para sa sarili nilang karangalan. Kung saan nila maaaring gawin tanyag ang kanilang pangalan, naroon sila. Pero kung saan akala nila, 300% gustong gawin ito bago mag 1,000, aba marurumihan natin ang pangalan natin. Kung saan ako maaring kilalanin, naroon ang bagay na iyon. Kung saan hindi ako maaaring luwalhatiin, naroon sila at gumagawa sila ng isang maliit na bagay at lahat sila ay malalaki at kahanga-hanga at gagawin nila ang parehong bagay sa bandang huli. Hindi lang ito ang taning pagkakatao na ginagawa nilang pareho, katulad lang ng nangyari mamaya. Mabait si Gideon sa kanila. Sabi ni Gideon, ayos Ang ginawa mo ay dakila. Mas dakila kaysa sa ginawa ko. Kaya medyo pinapayapa niya sila. Pero hindi sila pinabayaan ni Jepte. Talagang pinagalitan sila ni Jepte kalaunan. Tatalakayin natin yan mamaya. Sa panahon ni Jepte, pangalawang grupo ng mga tao, mga hukom, kabanata 8, mga talata 4 hanggang 9. Mga hukom, kabanata 8, mga talata 4 hanggang 9. Ang taga-Tido at ang 300 lalaking kasama niya ay dumating sa Derlet at tumawid. Habang pagod ngunit humahabol, sinabi niya sa mga lalaki ng sukot, "Pakiusap, bigyan ninyo ng tinapay ang mga taong sumusunod sa akin dahil pagod na pagod sila at ako naman ay humahabol." Sinabi ng mga pinuna ng sukot, si Ziba at ang mga hari ng Midian. Nasa mga kamay mo na ba ang mga kamay ni Nasiba at Sabana? Na dapat naming bigyan ng tinapay ang iyon, putbo. Sabi sige, kapag ibinigay na ng Panginoon sina Siba at Salmon sa aking kamay, gigihiking ko nga ang inyong mga katawan ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. Umakyat siya mula roon at nagsalita siya kanila ng katulad na paraan. At sinagot siya ng mga lalaki ng Penuel gaya ng isinagot ng mga lalaki ng Sukot. At nagsalita rin naman siya sa mga lalaki ng Penuel na sinasabi, "Pagka ako'y nakabalik na payapa, ay aking ibabagsak ang muog na ito." Ano mangyari? Pido, ang hukbo ni Gideon ay talagang gutom na gutom at uhaw. Kaya't dumaan siya sa Sukot at Tenuel at sinabi niya, "Maari ba ninyo silang bigyan ng tinapay?" Anong sinabi nila? Anong sinabi nila? Mga hari ba ang mga yon? Nakala mo na ba ang mga haring yum? Kung gayon, bibigyan kita ng tinapay. Pero kung hindi, huwag kayon. Parang sinasabi nila kay Gideon, "Di mo alam, akala mo patay na kayong lahat dahil nilipol mo ang 135,000? Alam mo ba kung ilan ang nasa Midian? Hindi ko ginagawa at papunta ka ron ngayon din at hindi mo pa nga napatay ang mga hari at sasabihin mo, gusto mo bang tulungan ka namin? Paano kung matalo ka ng mga tao at malaman nilang tinulungan ka namin? Ay, kaya pasensya na, hindi ka namin tutulungan na yon hanggat hindi mo talaga napapatay ang mga haring iyon. Naiintindihan mo ang sinasabi nila, nagkukwenta sila, sumusukat sila, ginagamit nila ang kanilang mga ulo. Hindi kita matutulungan dahil hindi mo pa napapatay ang mga hari. Hindi rin kita matutulungan dahil ang mga pagkakataon ay ang Diyos ay nasa ganitong antas ng pagkilos ng Diyos sa labang iyon. Ngunit kahit na noon, ang pasasalamat na iyon na ang Diyos ay magiging, di ba't sapat na sinyalis iyan na ang Diyos ay nasa panig ni Gideon upang iligtas ang bansa? Kaninong koponan ng mga ito? Kaninong panig ka? Maya-maya ay tinawag niya sila para sa nobela. At sinasabi nila, "Naku, hindi pa rin pwedeng ako yon. Hindi pa rin pwedeng nasa panig mo. Hindi pa rin pwede. Buong buo ang suporta sa'yo."
Pasensya na dahil kailangan mo pang mabuhay. Maaaring natalo mo na ang 135,000. Pero kaya ang sagot ni Gideon ay, sige, kapag ibinigay na ng Panginoon sina Zerubabel at Salmada na mga hari ng Gideon sa aking kamay, ay aking gigikin ang inyong mga katawan ng mga tinig sa ilang at ng mga dawag. Parang si Gideon lang to, nagagalit lan. Nagsasalita siya mula sa pananaw ng Diyos. At ang mga lalaki ng Penuel, sila'y naninirahan sa isang lugar na may dakilang pangalan. Penuel, ito ay halos kapareho ng pangalan ng Peniel, kung saan nakilala ni Jacob at nakipagbuno sa Diyos. Nasa ni po? Penuel, Peniel, ang dalawang pagkakaiba, ikaw at ako. Ikaw at ako. Ang Peniel ay nangangahulugang Diyos, aking Diyos. Prinsipe ng aking Diyos, ngunit ang bago ay prinsipe ng aking Diyos. Gayunpaman, pareho lang ang sinabi namin at sinabi ni Gideon, kapag nakabalik akong ligtas, gigibayin ko ang toreng ito. Ano ba ang toreng iyon? Ang ibig sabihin ng toreng iyan ay isa itong toreng bantayan. Ito ay isang proteksyon. Kaya kung wala ang tore, wala na ang proteksyon. Kaya sa madaling salita, proteksyon ng Diyos, aalisin. Tayo ay naligtas mayon dahil ang Diyos ay may kapangyarihan sa atin. Dahil ang Diyos ay may proteksyon sa atin. Hindi naman sa nagagalit ang Diyos ha, at sinisimulan tayong atakihin kapag tayo ay sumusuway o kapag tayo ay lumalayo sa Kanya. Para lang tayong lumalayo sa Kanyang proteksyon. At kung wala ang Kanyang proteksyon, laging may kadiliman na umaatake pa nga sa atin. Kailangan nating manatili sa loob, sa ilalim ng Kanyang mga pakpak, sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. At natatandaan mo ba ang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Gideon? Jehovah Shalom. Tama? Jehovah Shalom? Ibig sabihin, kung hindi mo tutulungan si Gideon, ang shalom, ang kapayapaan, ang iyong kaligtasan ay aalisin. Hindi lang basta paghihiganti ang ginagawa ni Gideon. Nagsasabi ng totoo si Gideon. Kung hindi ka nasa panig ng Diyos, nasa kabilang panig ka. Kaya't dalanin ko na sanay tayo, bago magkalkula, bago nagbibilang at nag-iisip. Naku, kailangan ko munang mag-isip. Bago natin pag-isipan yan, alamin muna natin kung aling panig ang panig ng Diyos. At kahit na ang panig ng Diyos ay meron na lamang 300 at ang kabilang panig ay meron pa ring daan-daang libong tao na natitira, dalangin ko na sana'y kumampi tayo sa panig ng Diyos. Ikatlong uri ng tao. Mga talata 8, Kabanata 8, mga talata 22 at 23, Kabanata 8, mga talata 22 at 23. Nang magkagayoy, sinabi ng lalaki ng Israel kay Gideon, magpuno ka sa amin, ikaw at ang iyong mga anak. Ito ay matapos niyang sirain o lahat? Okay, pagkatapos ng lahat, na kumpleto. Ito ay matapos patayin ni Gideon sina Ziba at Salmona. At sa gayon, ay tapos na ang lahat. Ganap na tagumpay. Nang magkagayoy, lumapit ang mga lalaki ng Israel kay Gideon at nagsabi, magpuno ka sangin, ikaw at ang iyong anak, at ang anak ng iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian. Ngunit sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako ang mamomono sa inyo, ni ang anak ko ang mamomono sa inyo. Ang Panginoon ang mamamahala sa iyo. Umusta naman ang mga taong ito? Ano nga ba ang sinusubukan nilang ipahayag dito? Ito ay nangyari kaagad matapos makumpleto ni Gideon ang gawaing iniutos sa kanya. Anong sinasabi nila? Sino ang kanilang niluluwalhati? Sino ang kanilang pinararangangan? Pinarangarangan nila si Gideon. Si Gideon ang naging idolo nila. Sa halip na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos,
Sa halip na maghain ng mga handog ng pasasalamat sa Diyos, sa halip na magsabi ng, "Oh, damit ko." Ngayon namin napagtanto na ikaw ang aming hari. Sabi nila hindi ka raw pwedeng maging Amerikano. Ikaw, ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak. Kung ano ang nasa puso nila, kung ano ang nasa isip nila, kung ano ang pumupuno sa buhay nila, ay lumalabas. Iyan ay idolatria. Mga Diyos-Diyosan, nung panahon nila, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan ayon sa wangis ng kanilang nais. Kaya kapag gumagawa sila ng mga idolo para sa pagpaparami o fertilidad, gumagawa sila ng mga idolo na may malalaking organo sa pagpaparami. Deuteronomio 5, mga talata 7 to 10. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito ang Diyos na namungusap sa inyo sa inyong mga buhay. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng isang Diyos-Diyosan. Mabuti? Gumawa ka ng idolo para sa iyong sarili. Kaya ang Diyos-Diyosan ay hindi tumutukoy sa kung sino ang ginawa para kanino. Para sa iyong sarili. Kaya sino ang mas dakilang Diyos kaysa sa Diyos-Diyosan? Iyong sarili. Ginagawa mo ang idolo para sa iyong sarili, para sa iyong kasiyahan, para sa iyong pagnanais. At kaya anumang lumalabas sa loob mo ay ang Diyos-Diyos ang iyon. Okay? At eto, si Gideon ang naging idolo. Ngunit hindi lamang ang partikular na taong iyon. Ang kanilang makamundo at sekular na paraan ng pag-iisip. Bakit? Dahil nung panahong iyon, bawat bansa ay mayroong isang dakila at magiping na mandirigma. Bawat mabuting bansa ay may isang magiting na mandirigma na nating hari tulad ni Goliath. Isang taong kayang lumabas at magsabi ng, "Paalam, alam mo, lumaban ka sa akin at matatalo kita." Kaya sinuntok niya ang lalaki at ang anak nito at sumuka ito. Ipinamana niya ang kanyang trono sa mga sumunod na henerasyon at ang pamilyang iyon ay kilala bilang pamilyang bayani. Pagkamatay ni na Moises at Joshua, ang mga dakilang pinuno, ang mga Israelita ay nawalan ng isang pangunahing pinuno. Siyempre meron silang mga hukom, ngunit ang mga hukom ay dumating at umalis, dumating at umalis, dumating at umalis. At habang wala sila, nagkaroon sila ng problema. Kaya sinasabi nila, ito ay napaka-unstable, ito ay napaka-uninsecure. Hindi namin alam, hindi ito. Hindi talaga tayo maaasa sa mga hukom na ito. Kailangan natin ng isang hari na patuloy na mamumuno sa atin. Kailangan natin ng isang bayaning yan. At DDN, pwede mo bang balikan natin ang karanasan nung D-Day? Isang munting duwag, isang munting batang mahina na ngayon ay naging isang mahusay na mandirigma. Parang Kapitan Israel. Si Captain America ay isang mahinang bata at ngayon ay naging isang mahusay na mandirigma. Kaya para sa isang dakilang bayani, isang dakila at makapangyarihang pinuno. Kahit maganda, matuto ka pa rin sa kanya. Alam mo, natuto ng aral ang sukot at penora mula sa kanya. Kaya iniisip nila, kung ang taong ito ay magiging isang pinuno, saan ka makakakita ng ibang kwento kapag hiniling ng mga tao sa isang tao na maging hari nila? Hiniling ng mga Israelita kay Jesus na maging hari kapalit niya. May kung ano tungkol sa tinapay, tinapay na barley, tama ba? Halos pareho lang ito rito, di ba? Ito ay isang tipo. Kaya sa halip na isipin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang malaking panaginip na ito at isipin ng Diyos, bumalik agad sila pagkatapos ng malaking panaginip. Nagpapasalamat sila sa Diyos at sinusunod nila ang Diyos, ngunit pagkatapos ng bagay na iyon, ang kanilang argumento ay, ang Diyos ay hindi nakikita. Kailangan natin ng isang taong nakikita o isang bagay na maipapakita natin sa ibang mga bansa. At si Gideon ay magiging isang mahusay na tao. Ang mga tao ay napaka makasarili. Meron bang hindi sumasang-ayon sa pahayag na ito?
Mga tao, hindi mahalaga kung sino ka at kung sino ako. Napakamakasarili natin. May mga ilang tao na nagsasabi nga sa atin na sadyang masama raw para sa ating katawan ang pagkain ng karne at maaari raw itong magdulot ng sakit na cancel. At sinabi ko sa kanila, hindi, ang stress ay nagdudulot ng mas maraming cancer. At kung hindi ako kakain ng karne, na-stress ako. Kaya kailangan kong kumain. Pero kaya may mga taong mahilig mag-ehersisyo at ang kanilang mga katawan ay, alam mo na, basta tulad ng One Captain America. At sabi ko, puro multiverse lang naman yan. Bakit? Ibig kong sabihin, kita mo, nagsasalita ako mula sa sarili kong pananaw. Dahil lang sa ayaw kong mag-ehersisyo, dahil lang sa ayaw kong pigilan ng sarili ko, kaya ako naiisip ang mga argumentong ito. Tama? Napaka-self-centered ng lahat. Kaya kailangan nating tanungin ang ating mga sarili at alam mo, sabi ko, may mga taong napaka hindi makasarili na nagbibigay ng pera at tumutulong sa ibang tao. Alam mo kung ano? Marami rin sa kanila ang gumagawa nito para sa kanilang kasiyahan. May nakukuha sila mula nipo. Ginagawa nila ito para sa kanila. Siguro tax deductible yan. Alam mo yon? Kapag nakita mong nagtatago ang simbahan o nagtatago ang mga tao sa loob ng simbahan, makikinig ka sa kanilang dalawa. Natutunan ko na yan ng ilang beses. Kilala ako bilang isang pastor na nagsisimba kahit nahati ang reliyon. Kaya ilista mo ang magkabilang panid. Alam mo ba ang karaniwang bagay? Ano ang kanilang inaangkin? Sila yung mga yon. Hindi mahalaga. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa akin, at bawat isa sa ibang tao, inaangkin ng lahat. Tumatayo ako para sa testamento ng aking ama. Sinusunod ko ang sinabi ng Diyos at ang sinabi ng Ama. Kaya sino mang laban sa akin ay laban sa kalooban ng aking Ama. Ipinaliwanag mo na ba kung kailan tayo lahat ay sang-ayon sa testamento ng Ama? Lahat sila? Sa panig ng Diyos. Kapag nagbasa ka doon at pinag-isipan mo doon at sinuri mo, lahat sila ay nasa sarili nilang panig. At mayroon silang maling akala na ang Diyos ay nasa kanilang panig. Hindi sila maaaring mag-isip ng iba. Pero kailangan nating tandaan, kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, kailangan nating tandaan niya, tingnan ang ating mga sarili at isipin, ano ang kailangan ko rito? Maganda ang paglalagay ng kung ano sa harapan at paglalagay ng pangalan ni Jesus, pero pagkatapos ay pagtrabahuhan ang likod ng lahat ng ito. Ginagamit ko ba ang pangalan ni Jesus para makuha ang isang bagay na gusto ko? Nakikipag-away ba ako? Nasasaktan ba ako dahil tungkol sa akin ito? May kung ano sa load ko. Nasa ang Diyos sa larawang ito. Kung tayo ay tunay at tapat na mga Kristiyano, kailangan nating masabi, wow, muli, may lumabas na kung ano mula sa kaibuturan ko. Mula sa halimaw na ito, lumabas ang halimaw na yon. At anong gagawin natin kapag lumabas ang halimaw na yon? Ang Kristyanismo ay tungkol sa pagtatago ng halimaw. Tama ba? Itago mo ito at alamin na anong klaseng reaksyon ang kalalabasan kapag lumalabas ang sarili ko. Ang marumi kong sarili, ang pangit kong sarili. Ano ang reaksyon ko? Ang kailangan nating gawin ay talagang ilabas ito at ibigay sa Diyos. Diyos ko, ako ito. At madalas, naiisip natin, Diyos ko, ayaw kong ipakita sa iyo ang pangit kong mukha. Sabi ng Diyos, at talagang pinapahalagahan ba natin ang ating mga sarili? At kapag nakikita natin ang pangit na bagay na lumalabas mula sa loob natin, tayo ay nabugulat. Uy, 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 ako ba yan? Hindi. Ako. Kilala mo ba ang sarili mo? Nagugulat ako. Araw-araw, nakatingin sa salamin. Nagugulat tayo.
At iniisip namin, Diyos ko, sana hindi mo ito nakita. At sinusubukan naming itago ito sa pagsasabing, tanga ka. Nakita ko na yan, matagal nang nakalipas. At may gusto ka bang malanan? Ang galing talaga. Wala pa yan sa kalahati ng kung sino ka. Ngunit gayon pa man, alam nating pinili na tayo ng Diyos. Alam nating ginagabayan tayo ng Diyos ng paunti-unti. At ginagawa niya iyon para ipakita sa atin kung ano tayo. Nang sa gayon ay maalis niya iyon sa atin. Mga taong makasarili. Isang karaniwang katangian kung ano ang kailangan nilang baguhin, inaasahan nila ang iba pang nasa labas, kapaligiran o ibang tao na kailangang baguhin. Ngunit kailangan nating mapagtanto na ipinapakita sa atin ng Diyos kung ano ang ating hitsura upang mabago ya ito. Ipinapakita niya ito sa atin dahil kaya niya itong linisin, dahil kaya niya itong baguhin. Ngunit kung patuloy nating hindi tatanggapin ang katotohanan at aasahan na magbabago ang iba, magsisimula tayong magreklamo at magreklamo. Dahil sasabihin natin, bakit? Bakit hindi nagbabago ang bansang ito? Bakit hindi nagbabago ang simbahang ito? Bakit hindi nagbabago ang mga taong ito? At lagi kang nagtatanong, tulad ng kapag nagmamaneho ako, lagi mong hinihiling na magpalit sila. Hanggang sa sabihin sa akin ng asawa ko, ikaw pala yan, nagmamaneho ka rin tulad nila at hindi ka nagbabago. Kaya paano tayo tutugon? At ang pagnanais na ito na maging katulad ng mundo, ang pagnanais na maging nakasentro sa tao, ang pagnanais na sila ang magkontrol, ay lumabas pagkatapos ng digmaan. Sabi niya, Gideon, Gideon, kami ang hari. At panghuli, pang-apat, isipin natin si Gideon. Pero bago tayo dumako sa pang-apat na punto, hayaan ninyong tapusin ko muna ang pangatlong punto. Habang lumalapit tayo sa Diyos, dahil ang Diyos ay liwanag, lalo tayong ang aking sarili ay bumabalik. Alam mo, kapag nakikipag-date ka, dapat makipag-date ka sa hindi gaanong maliwanag na lugar na may maayos na ilaw para gumanda ka. Kung nakakita ka na ng nightclub sa isang malawak na gabi na bukas ang lahat ng ilaw, papapaisip ka, paano ko mabanakain ang pagkain ginawa sa lugar na ito? Sa dilim, wala kang makikitang kahit ano. Habang tayo ay papalapit ng papalapit sa Diyos, ang mga bagay na dati nating tinatakpan at itinatago ay nagsisimulang mahayag. At iyon ang dahilan kung bakit minsan ayaw kong lumapit ng husto. Ngunit kung talagang gusto nating tayo ay malinis, hindi tayo dapat matakot na pumasok sa tahanang iyon. Kapag tayo'y dumating sa liwanag, hindi tayo yun. Kung ako ang bahalang maglinis ng sarili ko, matatakot ako. Ngunit sabi ng Diyos, basta't lalapit ka sa akin, lilinisin ko ito para sa'yo. Ang kailangan lang nating gawin, Kristyanismo, ay hindi ang pagbuo ng sarili kong buhay ascetic. Alam mo, may isang bagay na naiba sa pagitan ng Kristyanismo at iba pang mga religiyon. Kinikilala nila ng husto na sila ay mga makasalanan. Pero ang ibang relihiyon, kailangan nilang magtayo ng sarili nilang gawain. Tulad ng mga monghe ng Tibet, kailangan nilang hawapan ang 5 punto sa lupa, ang noo, ang mga kamay at paa, at ginagawa nila yon hanggang sa maukit ang sahig na kahoy. Tama ba? At dumadaan sila sa buhay asetiko na iyon kung saan kailangan nilang gawin ng isang bagay na tulad niyan upang putulin o alisin ang kanilang mga kasalanan. At habang ginagawa nila ito, mas magiging malinis sila. Maaring nasa simbahan sila at nasa Kristyanismo. Kung gagawin mo yan sa loob ng 1,000 taon, hindi magiging mas peke ang kasalanan mo. Walang paraan. Wala kahit isang aspili. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa.
Ito ay sa pamamagitan ng pagkilala na ako ay isang makasalanan at papalapit sa kanyan. Diyos ko, Heso Kristo, ano po ba ang kailangan ko ngayon? Dahil sa sagot ng Diyos sa aking panalangin, anong aking hinahanap? Ayan ang dakilang idolo ko. Maliban na lang kung ito ay tunay na kaluwalhatian ng Diyos, ano pa ang aking hahanapin? Kaya't dumako tayo kay Gideon, ang pang-apat na panauhan, mga talata 23 hanggang 27. Tandaan mo, sabi ni Gideon, wala akong pakialam. Versikulo 23, hindi ako mamumuno sa inyo, ni ang anak ko man ay mamumuno sa inyo. Ang Panginoon ang mamamahala sa iyo. Gayunpaman, sinabi ni Gideon sa kanila, hihilingin ko sa inyo na paglingkuran ninyo siya upang bigyan ako ng hikaw na gawa sa kanyang langis. Sapagkat sila'y may mga gintong hikaw dahil sila'y mga Ismailita. At sinabi nila, walang paksalang ibibigay namin sa kanila. Kaya't naglatag sila ng isang damit at bawat isa sa kanila ay naghigis doon ng isang hikaw. Mula sa kanyang samsam, ang bigat ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 17 raang siklong ginto. Marami pa yan bukod pa sa mga palamuting hugis buwan, mga palawit at mga balabal na kulay lila na suot ng hari ng Midian. At bukod pa sa mga pamigkis sa leeg na nasa ilalim ng mga leeg ng baka. Ginawa itong isang efted ni Gideon at inilagay sa kanyang lungsod o off-ramp. At lahat, ang kanyang USA ay nakipaglaro ng pangangaso roon. Kaya't ito ay naging silo kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Bueno, sa tingin ko, hindi rin niya ginawa. Sinabi niya, hindi ako mamamahala sa kanya. Pero sabi niya, magsisikap ako kaya bigyan ninyo ako ng handog. Anong isang epod? Ang epod ay isang kasuotan na dapat isuot ng isang matahas na saserdote. Ngunit hindi niya isinuot at ginawa ang ekstrang ephod kundi ginawa niya ito mula sa ginto. Ano yon? Ang sabi niya, ginawa ko raw iyon para sa Diyos. Ginawa ko ito upang ang mga tao ay sumamba sa Diyos. Saan pupunta ang mga tao upang sumamba sa Diyos sa panamong iyon? Ang kaba ng tipan ay nasa Shilo. Pupunta raw sila sa Shilo. Saan sa tingin mo nanggaling ang mga tao? Dito, sinasabi nito, masigasig na ginamit ng mga tao ang epod. Pumunta sila sa opera sa halip na sa Shilo. Saan ang sentro ng pagsamba sa Diyos? Sinong naging benepisyaryo? Sino-sino kaya ang mga naging tunay na nakinabang sa lahat ng pagsambang ito? Si Gideon ang naging sentro. Sinabi niya, hindi ako mamamahala sa inyo. Sabi niya, hindi ko kailangan ng titulo. Pero siya naman ang nakakakuha ng lahat ng benepisyo sa madaling salita. Umasok sila sa Kabanata Siyam, mga talata 1. At iba pa, Kabanata Siyam, mga talata 1 at 2. At si Abimelech na anak ni Jerobal ay naparoon sa Sikhem sa mga kamag-anak ng kanyang ina at nagsalita sa kanila at sa buong angtan ng sambahayan ng kanyang ama na sinasabi, magsalita kayo ngayon sa pakinig ng lahat ng mga pinuno sa Sikel kung alin ang lalong mabuti para sa inyo. Na naglagay sa mga lalaki, lahat ng mga anak ni Jerobaal. Sino si Jerobaal? Ama, ilang anak na lalaki? Ito ba itong mga anak na lalaki? Mga anak na lalaki lang ang binibilang dito. Ano na bang nangyayari sa buhay niya? Namumuhay siya na parang isang hari. Sabi niya, ayaw kong maging hari. Ayaw kong maghari sa'yo. Pero ginawa niya. Kaya kapag pinagpapala ng Diyos at bumuti ang mga bagay-bagay at ikaw ay naging matagumpay, doon tayo kailangang maging maingat. May pinagdadaanan tayo. Natatanggap natin ang mga pagpapala ng Diyos at natatanggap natin ang mga sagot sa ating mga panalangin. At nasa proseso tayo ngayon ng tunay, totoong nakikitang sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Ang santuario, ang lugar ng tao, ang tagong lugar, nangyayari ito.
At araw-araw akong nagigising nitong mga nakaraang araw at parang sinasabi ko, wow, nangyayari na ito, nangyayari na ito. Eh, laking pagpapala para sa iyong simbahan, kay laking pagpapala. Pero hindi ito dapat tumigil kapag tumigil na ang konstruksyon. Hindi ito dapat tumigil kapag tayo ay kumikilos sa kasabikan at pasasalamat na ito. Nakatuon ako sa Diyos, sa pagnanais at kawalang hanggan at sa katapatan. Ang mga taong ito, ang mga Pithramutis, ang mga Sukot, ang mga tao ng Israel at maging si Gibeon nang maging maayos na ang mga bagay-bagay, muli nilang sinimulang tingnan lamang ang mga bagay sa lupa. Para sa sarili nilang kaginhawahan at kaginhawahan, nais nilang maging hari. Walang sino man doon ang nagdala sa Diyos, nag-imbita sa Diyos bilang kanilang hari. Patuloy nilang hinahangad at inaasam ang karampatang pagkilala sa kanila sa kabila ng katotohanang sila ang mga pinakaunang panganay na tribo sa lupain. Sa halip na gawin ang kanilang trabaho, gusto nila ng pagkilala. Kung hindi natin kayang asikasuhin at alisin ang problemang ito mula sa kaibuturan natin, gagawa ito ng butas sa ating lalagyan para sa biyaya. At kahit na natatanggap natin ang biyaya at mga pagpapala, may butas pa rin kung saan ito tumutulo. Kaya tumatanggap tayo ng biyaya, ngulit may hindi nangyayari. Tumutulo ito paladas. Lumalabas tayo sa mundo, lumalabas sa simbahan, nagiging mga tao tayo ng mundo. Hindi na tayo nakapaligid sa biyaya dahil may butas. Kailangan na muna natin takpan ng butas na yan. Kailangan nating humingi sa Diyos, Diyos na tulungan akong lumago. Talaga bang nagsisimba tayo ng husto? Ngunit napapansin natin na hindi talaga lumalago ang ating espiritualidad? May problema siguro? Kaya bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating umupo at gugulin ng oras na ito. Diyos ko, katulad ba ako ng Ephraimita? Ako ba ang sukot na naaalagaan ng maayos? Ako ba, tulad ng mga Israelita, ay pansamantalang ginagamit ang Diyos para sa ating kapakinabangan, para sa ating kaligtasan? Ngulit pagkatapos, kapag takos na ito, babalik na naman tayo sa pag-iisip ng tao? O katulad ba tayo ni Gideon? Inaangkin nating ginagawa natin ang gawain ng Diyos, inaangkin nating tayo ang sentro ng gawain ng Diyos, bulit ang kaluwalhati ay napupunta sa pag-agaw nito nang walang nakakaalam. Nakinabang ba siya lito? Kaya't dalangin ko na ikaw at ako bilang isang simbahan, bilang simbahan ng Mesiyas, ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatiang lamang ang aming aalalahanin. At tandaan natin, ang ginawa ng Diyos hanggang ngayon. Hindi natin kailangan isipin ang kinabukasan. Nakakapanghihinayang talaga kung isama ang hinaharap. Mga tamangamahang bagay na ginagawa ng Diyos sa Zion Church. At ano ang ginagawa ko upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya? O kahit man lang para sabihing salamat girl. Nangyari na eh. Naaalala ko. Ewan ko sa'yo. Ako pala yon ang panalangin ko, Diyos ko. Pakiusap, alam mo na, ito at ito at ito. At nagawa na. At umakto akong parang walang nangyari. Nagkunwari akong nagugutom pa rin ako ngayon sa Tennessee. At sabi ko, binigay ko na sa'yo. Anong nangyari sa pagkaing ibinigay ko sa'yo? Kumain na ako? Kaya kung kumain ka, dapat lang lumaki. Kailangan itong maging kapakipakinabang para sa'yo. Pero pagkatapos nun, naging tae na lang ang lahat, di ba? Kaya tinatanong ko ang sarili ko, ano nga ba ang ginagawa ko araw-araw? Ang ibig kong sabihin, siyempre, kapag tayo ay taos-pusong nagdiriwang ng pasasalamat, hindi ito nangyayari sa ating mga kilos at buhay, kundi mas mahalaga sa aking pang-araw-araw na buhay at sa aking pang-araw-araw na wika ang mga salitang sinasabi ko. At iyon ang nagpaisip sa akin ng husto sa proseso ng pagsisisi. Nako, nako, ang Diyos ay napakatapat.
Pero ano bang ginagawa? Oh, nagpapasalamat ba talaga ako? O isa lamang itong emosyon? Talaga bang nagpapasalamat ako ng husto? Pag-isipan natin yan. Manalangin tayo. Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan sa amin. Minsan, dahil sa sobrang abala nating lahat sa mabilis na pagsulong, tila unti-unti na nating nakakalimutan ang mga taong nasa paligid natin. Ama, patawarin mo po kami at hayaan mo kaming samantalahin ang pagkakataong ito. At isipin mo talaga kung paano namin naisip na gagampanan mo ng detalyado si Angel, isa-isa, araw-araw, at mabibigyan ng ticket para kay Gretchen. Ama, tulungan mo kaming makilala ka. Tulungan mo kaming luwalhatiin ka. At naway ikaw ang maging sentro ng simbahang ito. Naway ikaw ang maging pinuno ng simbahang ito. Ama, mahina kami. At kahit na sinagot mo ang aming mga panalangin, mahina pa rin kami. Kaya kailangan namin patuloy na umasa sa iyo. Ama, patuloy mo po kaming tulungan. Huwag mo kaming iwan, kundi sumaaking ka. Sa espiritu, sa pamamagitan ng salita at Ama, tulungan mo kaming patuloy na masaksihan ang iyong makapangyarihang gawain. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Aglay ang mga pusong nagpapasalamat, itinataas namin ang handog na ito sa iyo, Ama. Itinataas namin ang aming pasasalamat at mga puso ng pasasalamat sa iyo. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin.